Nangangamba ang ilang senador sa magiging epekto ngayong papayagan na ang mga sibilyan na magmamay-ari ng semi-automatic firearms. Giit ng ilang mambabatas, dapat pa rin itong ipagbawal. Mula sa Senado, may report si Herlin Delgado live. Herlin, ano ang pangamba ng mga senador at ano ang plano nila rito? Nababahala nga ang ilang senador sa inamyendahang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Dito, pinapayagan na ang mga sibilyan na magmay-ari ng semi-automatic rifles gaya ng M14. Para kay Senator Francis Tolentino, dapat itong pag-aralan muli. Nakakatakot niya ito dahil sa dami na ng road rage incident sa bansa at baka magaya rin umano ang Pilipinas sa talamak na pamamaril sa Amerika. Kailangan anyang piliin ng maigi ang mga sibilyang papayagang magkaroon ng mataas na dekalibre ng baril. Papayag ba kayo yung kapitbahay mo may submachine gun? Ang pakiusap ko po siguro, kahit i-allow ito, maghinay-hinay muna. Una, piliin yung karapat-dapat na makapossess. Siguro yung mga sports enthusiast. Mahirap siguro na makita natin na may mga mahabang armas, baka kung saan mapunta ito. So, my suggestion is slow it down, have a deeper study as to the peace and order ramifications. Si Senator Amy Marcos naghain na ng resolusyon para maimbestigahan ang issue sa Senado. Para sa senadora, dapat amyendahan na mismo ang batas at tuluyan ng ipagbawal ang semi-automatic rifle. Pero si Senate President Juan Miguel Zubiri, walang nakikitang mali basta't masisiguro na responsableng gun owner ang mga papayagang makahawak ng mga naturang baril. Dapatin anya matiyak na mahigpit ng pagbibigay ng lisensya para hindi ito mapunta sa mga rebelde. I'll be a hypocrite kung sasabihin ko ayoko dahil meron din po ako long arm. So, I think malayo pa tayo sa Amerika. Iba yung sa Amerika, yung mass shooting incidences nila dun. It's more psychological in nature. Dito sa atin, ang only concern ko siguro kung maibili at magamit ng mga rebelde, di ba? I think that the most important part there is the selection of those who will be capable of owning these firearms. Huwag po i-shortcut yung Euro test, huwag po i-shortcut yung drug test. Sa ngayon na antabayan na natin kung kailan isa-set ng komite ito magiging pagdinig sa issue na ito. At yun muna ang update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Herlin Delgado.